Hey guys, so welcome back to my channel, and today's video I'm gonna share with you my experience with Quirino Memorial Medical Center, or simply called QMMC. Ayun nga guys, so hindi ako nakapag video sa loob ng hospital kasi bawal daw. But anyways, na-confine kasi yung mother namin. So dahil yun ang mas accessible doon sa bahay nila sa somewhere in Marikina. So yun ang napuntahan namin or pinuntahan ng mga kapatid ko kasama yung nanay ko. So medyo tumagal lang din siya sa emergency room. Pero nung dumating na ako guys, naka-confine na siya, nasa room na siya. So nakakuha na kami ng room. And anyways, ako yung nag-decide kasi na kumuha ng room na nasa charity ward instead of pay ward. Kasi gusto rin namin ma-experience siyempre yung amenities or yung service ng isang public hospital. Kasi first time namin guys maka-experience public hospital. So never kasi kaming nagpupunta sa mga public, mostly private. At yung mother ko kasi, yung kanyang attending physician talaga, yung doctor niya, personal doctor niya is nasa private hospital. So, anyways, to make the story short, na-confine yung nanay ko doon. It's because of, medyo madami na rin mga nararamdaman. So, tinry namin at ako yung nag-decide na i-charity ward. At guys, grabe, as in, nagulat ako. Hindi ko inaasahan na ganun pala yung klase ng serbisyo sa QMMC. Ang ganda ng facilities. Guys, hindi kami nagsisi na doon namin dinala yung mother namin sa hospital na yon. Dahil, yun lang, medyo natagalan lang sa emergency room. Pero, ang ganda ng service nila pagdating doon sa loob at yung amenities nila, 4th floor siya na confine, dahil doon yung mga medical cases. So pagdating sa room guys, alam mo yung inaasahan ko, yung medyo, alam mo yun, hindi magandang amoy, medyo hindi maganda yung ambience, pero guys, nagkamali ako, as in talagang hindi ko ina-expect na ganun kaganda. As really masasabi ko na competitive na ngayon yung mga government hospitals natin. I don't know sa iba kasi never pa ako nakapunta talaga sa ibang hospital na government. So first time ko talaga ma-experience. Ayan, so maliban doon sa gusto namin ma-experience yung public hospital, or again gusto namin mag-charity ward. Okay, unang-una, hindi namin alam kung ano talaga yung mga pinaka-diagnosis ng nanay namin. Hindi ako nagsisi dahil ang ganda ng serbisyo. Even yung mga medical practitioners, even yung mga nurses, ang gagaling nila guys, very accommodating sila. Of course, iba lang siya as compared sa private hospital. Okay, FYI guys, nagtrabaho din ako dati sa isang private hospital, which is somewhere in Green Hills, San Juan. So, siyempre, ina-expect ko, pag si charity ward, iba. Kasi, to be honest, daig pa niya guys, yung charity ward ng mga private hospitals. Kasi sa private hospitals, when you say charity ward, parang charity talaga. Ang laki ng difference nyo ng isang private patient tsaka isang charity patient. So again, kung pinrivate kasi namin siya, of course, ang daming doctors, referral doctors. Alam ko yun guys, lahat ng mga consultant doctors or kung sino mga referral physicians yun, babayaran ng lahat. So, doon may bill din naman kami, pero meron pa kaming na-avail na parang ma-zero siya. So, as in walang binayaran yung family namin doon, no? So ayan guys, kung nakikita nyo, yan pinapakita ko sa inyo. Ito yung 4th floor ng QMMC. Ang ganda kasi parang hotel na siya. Kasi even yung mga visitors, merong lounge. Even yung mga bantay or bisita, pwedeng sa lounge mo na may visitors lounge sila na talagang hindi siya basta-basta lounge kasi nakasofa. Ang ganda, di ba?
Tapos, ang linis ng hallway, ang linis kahit sa room, ang linis. Kaya lang yun nga, hindi lang ako pwede kumuha ng video kasi nasa policy kasi ng hospital yan na bawal kuhanan lalo na yung mga medical personnel tsaka yung patients. Of course, meron kasi tinatawag tayo na kung sa bangko may bank secrecy, dito meron din siyempre yung mga siguro patient secrecy na hindi, data privacy. Pero yun nga, hindi ko nakita yung ibang areas nila, ibang floors nila. Pero nung nagpunta ako sa lobby, kasi I was preparing na ng ano, ng billing ano. So nung nasa lobby ako, gosh, ang ganda ng lobby. Hindi ko lang siya na makuhanan kasi nga bawal nga mag-video. Pero ako'y napahanga. Napahanga ako ng QMMC. Saludo ako sa namamahala ng QMMC. Saludo ko sa inyo. Proud ako na nagkaroon ng ganitong hospital. Well, siguro dahil medical center, Quirino Memorial Medical Center. Kasi di siya medical center, kompleto na to sa facilities na medyo high standard na siya. So hindi ko alam kung anong qualification para mag ano sa charity. But then again, hindi ako nagsisi na pina-charity ko yung nanay ko. Siguro dahil practical na lang din tayo, ano. May mga instances kasi na wala naman din tayo sa ganung budget. Kasi lalo na guys, kung meron kang HMO or health card, minsan maano na siya, masasagad na siya, magagamit mo siya talaga. Hindi ko lang naitanong kung pwede yung mga we call this yung private na may mga HMO, mga HMO card holders, kung pwede sa QMMC. Pero, well, kung hindi naman pwede, okay lang, mag-private hospital na lang kayo. Pero, guys, 4 days, sabi natin 5 days yung mother ko na nasa hospital. And yet, yung binil lang niya was around 25,000. Right? 25,000 yan yung bill niya. Tapos meron pang pinasahan doon na parang I don't know tawag doon ha, pero na-zero out siya kasi wala kaming binayaran. Tanong ko lang sa inyo, sino ba ang dapat maging komportable? Yung pasyente, yung bantay? Di ba? Yung pasyente, nasa bed yan, komportable yan. Yung bantay, dahil siguro nga gusto niya matulog, hindi siya sanay sa couch, gusto niya sa upuan, yun ang hindi komportable. Kasi kaya sila yung nagde-decide na gusto nila mag private room. Again guys, sa lahat ng mga namumuno ng QMMC or Quirino Memorial Medical Center, thank you very much sa pag-accommodate nyo, sa pag-asikaso sa nanay ko, sa mga pasyente lang yun. Lahat na pasyente. Hindi sa mga relatives ha. Kasi yun nga, ang sinasabi ko nga sa inyo, nung nagtrabaho sa hospital, hindi naman yung pasyente yung toxic eh. Ang toxic yung relatives. Yun yung minsan ang hirap kapulong. So, ako naintindihan ko yan. At alam mo, hindi ako yung tao na nangungulit sa nurse on duty, sa doctor on duty. Hindi ako nangungulit kasi alam ko, mas matindi pa nga sila kasi hindi sila 1:1 or 2:1. Minsan isang room, isang nurse lang ang gumagana. So diba? So kung ikaw may alam ka may experience ka sa hospital, tulungan mo na lang. Diba? Hindi dahil sa nagbabayad ka o ano. Well, anyways, wala kaming bayad. Again, thank you sa mga medical personnel, non-meds of course. Okay din, maganda yung service. Of course, may mga iba lang na pag siguro sineryoso mo, sabihin mo may attitude din. Pero okay lang, intindihin mo na lang. Kasi kung ikaw bantay, mag-isa ka lang, sino bang focus mo? Di ba dapat yung pasyente mo? At yun nga sinasabi nila, pag charity ward na, wala daw doktor na nag-rounds. Yeah, wala talagang doktor na nag-rounds na consultant doctors or specialists. Kasi, nasa charity ka eh. Ang nag-handle doon ay yung mga resident on duty. Sila lang yon yung nag-rounds doon. Sila yung nagmamanage sa'yo. Pero lahat po yun na mga findings or kung ano man yung nakikita nila, kino-coordinate nila sa specialist doon. Tawag doon, consultant. So, kumbaga, lahat yan coordinated. Hindi sila pwede mag-desisyon na sila lang. So, ganun din, di ba?
hinandle ka pa rin ng consultant. So, wag mo sabihin na dahil charity ka, charity patient, walang mag-aasikaso sa'yo na doktor. No. Sa totoo lang, sa pag nag-private ka, ganun din naman eh. Resident doctors on duty yung nagmamanage sa'yo. Tapos, i-relay lang niya doon sa consultant niya. Tapos yung consultant, saka na lang mag-rounds. Diba? So, titingnan niya siyempre yung yung records mo kung ano ba naging findings ng resident doctors. So, nag-usap-usap na sila and then, ang magdadiagnose sa'yo is yung consultant. I mean, same with charity patient. Ang magdadiagnose sa'yo is the consultant din eh. Not the ROT or the resident on duty or resident doctors. Hindi sila magdadiagnose. Yung final diagnosis. So, yun lang guys. Again, sa management ng QMMC, thank you very, very much. Thank you. Bye!